In today's reading, we will going to have general reading and what message you need to hear right now. Okay, before tayo mag-start, I would like to invite you to follow our other social media platforms and yung ating pong Orange app kung interested kayo, and if you feel resonated with my energy, available pa rin po sa ating shop. Ang link po ay nasa description box. Thank you so much. So let's read the energy first. Okay. Maybe you are, sabihin natin, currently strengthen your connection with your angels and guides. You're to, sabihin natin, you fall prey to emotional vampires, or sabihin natin, right now may nagsasend sa'yo ng evil eye. That's why you are feel emotional and yung parang nararamdaman mo can't even do something. Okay. So, your spirits wants you to know that you are going to embark your spiritual journey. And isa pa, sabihin natin na you are about to cleanse something in your life. Okay. And sabihin natin na, kasi dito sa energy na to, with smoky quartz, makikita natin na talagang you are armed. You're a spiritual warrior. So, we're talking about boundaries here. So, kung sino yung mga nakaka-apekto ng mga hindi magaganda sa'yo emotionally, physically. Pero I really feel na right now, you are currently not feeling well when it comes to your emotions. Okay? Another one. Let's pull another one. Okay, so you will going to find your natural rhythm, or you are called to find your natural rhythm. Kung saan ka, ito, I also feel na hindi ka masaya sa surroundings mo right now, and you are called to do something na mas mag-e-enjoy ka. For example is yung sa work, sa company, hindi ka masaya sa trabaho mo pero kailangan mong gawin yun. Marami yan. Kumbaga maraming situation na ganyan. Pero ano yung naiisip mong gawin after mo mag-work na mag-e-enjoy ka? Find your natural rhythm. Keep the people that always makes you happy. Pag halimbawa ikaw ay napapalibutan ng halimbawa friend cycle na lagi naman nagto-throw shade sa'yo, diba? Paano ka magiging happy sa ganong klase ng surroundings? So, dito you also have to work with empathy. Sabihin natin na kahit na ganun ang mga tao sa paligid mo, you are called to have an empathy, patience, and also intuition to connect. Sabihin natin kung ano talaga yung purpose. Kasi parang dito, I also feel na puro ito yung mga protection stone natin talaga. So, walang masama kung maglagay ng boundaries, pero iwasan yung magkaroon ng galit sa kanila, okay? Sa mga nagbabato o yung nagkokos sa'yo ng mga energy vampires na to. Your angels and guides are telling you to have empathy, okay? To have empathy, to have patience with your, sabihin natin, have patience with your manifestations. Also, I heard that. And sabihin natin, makinig ka sa iyong intuition. Okay, makinig ka sa iyong intuition. Minsan kasi, yan ang nakakapagpagulo ng ating isipan. Kung tama ba yung iniisip natin na double meaning ang mga sinasabi nila sa atin, yung pagto-throw shade nila, tama ba yun? Kumbaga, kung minsan, yun ang nakakapagpagulo sa ating isipan. So, trust your intuition, make a healthy boundaries. That's the big word. Okay, so with Garnet, you also have to get into your depth, be grounded, and of course, sabihin natin na you have to point out your focus. Okay? You have to point out your focus, your creativity, kagaya ng sinabi ko kanina, kung saan ka mag-e-enjoy. Halimbawa nga is, sabihin natin, sobrang distress or nag-overload ka sa trabaho na hindi ka naman masaya. Find your creative energy kung saan ka mag-enjoy.
And sabihin natin malilibang, magbibring sa'yo ng happiness. Okay. So here, let's see the confirmation for this. Ayan, 'di ba? Sabi ko sa iyo, you are currently suffering dito nga sa mga surroundings or sabihin natin sa mga taong you are currently with include with. Kumbaga, kung sa mga taong nasa paligid mo, ayan na naman, warning, this is danger. Parehas lumitaw itong Reaper. Okay? I also heard na meron 3 tao na pumupuntirya sa'yo. Tingnan nyo mabuti yung Reaper. Parehas, double Reaper to. This is danger. So, you have to be attentive nga. Ito nga, if you are currently, sabihin natin na parang dadalawang isip ka pa kung talagang tama yung iniisip mo. Yes, this is the strong confirmation na tama. Merong nang bebetray, merong nang to-throw shade sa'yo at nag-cause ng energy vampire sa'yo. I also heard na sila ay 3. Maybe sila ay 3. And I also heard na Eto, look at the crown, look at the, sabihin natin, throne. Malapit sila sa throne, okay? Malapit sila sa throne. In case na ito ay usaping trabaho, malapit ito sa throne or umaaligid sila sa throne. Kumbaga, eto din umaaligid sila. Okay, kilala nyo ba si Littlefinger ng Game of Thrones? Ayun. Parang kung nasaan ang crown. Ito yung isa sa mga sa workplace to, if ever, ito yung isa sa mga characteristics ng mga hindi totoong tao sa paligid mo o yung kinai-includean mong cycle. And I also heard na 3. Merong 3 tao na parang nagbabato ng hindi maganda sa'yo. They are intentionally throwing shade on you. Okay? I also heard na pinag-uusapan ka nito right now. The moment na nakikita mo to. And sabihin natin na dito, there's a warning and sabihin natin kasi burden to. Maaaring ito ding mga tao to nagbibigay talaga ng burden sa'yo right now. Ayan o. And I also heard na itong warning na to, mag-ingat ka din sa mga pwede mong sabihin about if ever na ikaw ay may boss nga. Sa mga about sa sasabihin mo sa boss mo. Kasi papunta sila dito. Ayun o. Look. Warning. Giving you warning. So, may tendency na sila kumbaga, halimbawa ayan o, tingnan mo, papunta siya doon sa throne, sila. Eto, yung warning and danger card natin. Actually, ito is talagang literal na warning talaga to. Kasi minsan lang to magsama, yung 2 cards na to. Yung Green Reaper natin. So, ito yung nag-i-indicates talaga na mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa actions mo, sa katrabaho, at sa mga taong nakapaligid sa'yo. And yung 3 to na pinapoint out ko, ito yung pinakamay. May pinakamay mga something sa'yo na sinasabi right now. I also heard that right now kasi ito ay mga crow. May iingay ang crow, okay? So, dito naman sa atin, sa energy na to, na maging grounded ka pa rin and sabihin natin na kung ano man yung gusto mo, kung gusto mong gumawa na, dito ka mag-focus the passionate energy. So, dito na nga, sa sinasabi kong taasan mo ang boundaries, eto na nga siya, lumitaw na nga siya na warning siya. Kailangan mo taasan ng boundaries dito sa mga to. And ito, I also feel na mga tao sa paligid mo yan dahil nga sa crow. Okay? May iingay, gossipers. Okay, hope. Nandiyan ang hope and ito. You need to find your hope and inspiration. Sabihin natin, sige, ilabas mo yung place mo dito. Di ba naglagay ka na ng boundaries mo? Yung happy place mo naman ang iyong pagfokusan. You have to inspire yourself. Sabihin natin na kahit na ikaw ay ngayon ay currently into anxiety because of that person. Malakas ang energy dito na ito ay nangyayari sa workplace because of this throne. Okay? Because of the throne. Kung ikaw ay currently na employed or may boss, yun, sa mga may boss. So, dito, kumbaga, you will going to have or you have to have your hope and inspiration to create something na makakapagpasaya sa'yo. Okay? And I also heard na the time for your shine will also come because of the stars dito. And eto, isa pa,
You are protected, okay? You are protected. Your own boundaries protects you and give you shine. More stars. Tingnan mo mabuti. Tingnan nyo mabuti kung paano tingnan nyo yung kanyang boundaries is, sabihin natin yung umbrella, and binibigyan siya ng stars nito. Look kung gaano siya kasaya. Stay grounded, stay hopeful, dahil tingnan mo, eto pa, isang indicate na yung water, ayan, nakasaling ka sa water. Water means intuition, okay? Connect with your higher self, your divine guidance, para manatili ka dito sa happy place na to. And after that, ayun na naman, para ka na naman makikipag sa palaran ulit, kasi kinabukasan or other day, dito na naman sa work, sa energy na to, no? As long as ito is i-maintain mo, kumbaga, kahit pa paano mababawasan yung anxiety mo pagdating sa mga taong to. Kasi nandito, alam mong connected ka, alam mong protected ka, at alam mong nasa tama yung ginagawa mo because of your creative passion, creative energy. Let's see message from your angels and guides. Within the next few weeks, I also heard something success na mangyayari. Something success na mangyayari regarding with this. Sabihin natin na kahit ngayon, if you feel something na uninspired, or also hear that na if you are uninspired or something, ito hopeful. Kung ito man ay sa trabaho, kunyari ay hindi ka napapansin ng iyong boss, within the next few weeks, maipapakita mo rin, mapapatunayan mo rin sa iba yung sarili mo, okay? Basta huwag ka dito, lumayo ka sa ganitong klase ng energy, itong energy na to. Ilayo mo yung isipan mo dito sa mga taong to, sa energy na yan. Tingnan nyo, look. Malapit sa crown, okay? Papalapit sa crown, maiingay. Alam nyo yun, yung, kumbaga, meron silang topic. Ilayo mo yung sarili mo sa kanila, and within the next few weeks, ipapakita sa'yo ng guardian angel mo and the universe itong stars na to. And I also see napakadaming sparkles. Maybe meron din dito sa partnership. I also see that na meron sa partnership, and also ayan, napakaganda ng pagsikat ng araw. So, within the few weeks, darating mag-unfold ang mga bagay-bagay. If you are also wishing for justice, I also hear that. Kasi wish come true. I also hear wish come true. You are protected. Napakadami mong angels na gumagabay sa'yo. Sabihin natin, isa kang special sa spiritual plane, okay? Kung ikaw man ay hindi belong sa mga crow na to, because you are shining. Alam mo yun, tingnan nyo yung aura, tingnan nyo yung damit, you are shining, you are special, okay? Kung hindi ka belong din, tingnan nyo yung mga spirits nila. Dalawang spirits ng Reaper, malapit sa temptation, sa kasalanan. Look, hindi to, kumbaga parang hypocrite ka na ikaw ay mabait. Kumbaga, ikaw ay biktima ng mga ganitong klase na tao, okay? Yung may mga mas mababang energy or vibration sa'yo. Kasi look, yung pinagkaiba ng vibration. Tingnan niyo yung vibration. Yung pinagkaiba nila. Di ba makikita mo? And ito talaga is destined for you na talagang mapakinggan mo right now, because nagkukos talaga to sa'yo ng suffering and burden. Itong energy na to, na kailangan mong lagyan ng boundaries. And sabihin natin, yung boundaries naman, hindi mo kailangan mang-away. Ang kailangan mo lang i-apply is healthy boundaries. And ayan, kagaya nga sinabi ko sa'yo, compromise, kasi hindi ka naman pwedeng mag-walk out dyan sa trabaho mo if ever na talaga nakakaramdam ka ng mga ganitong klaseng mga bagay na ganito. Kaya nga sabi ko, healthy boundaries. Compromise with the situation. Ayan na naman, balance, okay? Balance. Iwasan mo yung, sabihin natin, iwasan mo yung masyadong pagiging loner, na baka masyado ka malulong dito sa yung, kung saan ka, sa passion mo. Iwasan mo yun. Isipin mo pa rin yung iyong 3D, or yung iyong mundane career, if ever, or yung mundane task. Yan nga, yung career yon pag mundane, and yung spiritual
spiritual task mo, okay? Kasi 2 times lumitaw dito ang balance. Maybe nakafocus ka dito or maybe nakafocus ka dito. You have to compromise, you have to take balance. Kailangan mo i-handle parehas yan. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi mo pwedeng i-give up ito kahit na nasasaktan ka dito. Kasi yan yung mundane yan yung mundane task mo or yung mundane, kailangan mo yan. If ever, lalo na sa trabaho, kailangan mo yung trabahong yan. Pero, paano mo nga siya mababalance, diba? You have to focus also dito kung saan ka liligaya, kung saan ma-heal yung inner child. Okay? So, and that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.